Boston Celtics, regarded as the most successful team in NBA history dahil itong kupunan na nga itong may hawak na record na may pinakamaraming kampyonato sa NBA. Marami na ngang mga legendary player na naging miyembro ng Basketball Hall of Fame ang naglaro suot ang uniforme ng Celtics. At isa na nga dito ay ang binansagang The Truth ng NBA. Di ko na patatagalin pa, tara't kilalanin natin si Paul Pierce. Paul Anthony Pierce ipinanganak noong October 13, 1977 sa Oakland, California, USA na may taas na 6'7". Lumaki nga ito sa area of Metropolitan California, kaya malapit ang atensyon nito sa home court ng Los Angeles Lakers na kung tawagin ay Great Western Forum. At dahil nga kakapanood nito ng Lakers game, dito na nabuo ang kanyang malaking pangarap. Pangarap na maging susunod na Magic Johnson. Nagkalat nga ang mga street gangs sa kanilang lugar. At dahil nga sa basketball, nalayo ang batang si Pierce sa mga gang. Nawalan nga ng dahilan para sumali ito nang dahil sa basketball. Gaya nga ng dalawang nakakatandang kapatid niya na si Jamal at Stephen, na baseball at basketball din napunta ang landas. At lalo ngang napunta sa tamang landas si Pierce sa tulong ni Scott Collins na isang police detective na aktibo sa kanilang komunidad na mag-coach sa youth basketball in the Police Activity League. Pero dahil nga isa na din si Scott Collins na security sa home court ng Lakers sa The Forum, naisasama nga nito ang mga batang player niya sa Lakers game. At isa na dito ay si Pierce. Kaya buong-buo nga ang pangarap ng batang si Pierce na makapaglaro sa NBA. Kaya pagtapak nito ng high school, ito ay naglaro sa Inglewood High School. Pero hindi nga naging madali kay Pierce ang makapasok sa varsity nung high school. Dahil hindi nga agad ito kinuha ng team dahil sa hindi nga ito katangkaran at hindi din ganong kalakas. Hindi nga dito sumuko si Pierce sa kanyang pangarap dahil nagpalakas ito, doing extra mile to prove himself. Makalipas nga lang ang isang taon, sa kanyang taas pa lamang na 5'8", dito na na-line up si Pierce sa varsity squad. Nang nag-improve nga ang laro nito, siya namang pag-improve ng height nito. Sa kanyang junior year, pinaunahan ni Pierce ang 30-win season ng eskwelahan and a division title. In his senior year, he became the #1 high school prospect in the state of California. Nag-average nga ito ng 27 points, 11 rebounds at 4 na assist kada laro. Naisama pa nga ito sa 1995 McDonald's All-American Game. Kasama nga ang ilanting future NBA stars noon na sila Kevin Garnett, Vince Carter, Stephon Marbury at Anton Jameson. Naging contestant pa nga ito sa slam dunk contest na naipanalo ni Vince Carter. Pagtapak sa kolehiyo, naglaro si Pierce sa University of Kansas under legendary coach Roy Williams. Dito, lalong nakitaan si Pierce ng kakaibang talento. He earned honorable mention All Big 8 honors and was selected second team freshman All-American by Basketball Weekly. Pinarangalan pa itong Big 8 Co-Freshman of the Year kasama kang Noy player ng Colorado na future NBA player din na si Chauncey Billups. At dahil nga isa ito sa pinakamagagaling na bata ng panahong iyon, naisama ito sa 1996 USA Under-22 Team World Championship Qualifying Tournament in Puerto Rico. Pagdating ng sophomore, nasungkit ni Pierce ang kanyang unang Big 12 Conference Tournament MVP awards, averaging 21.7 points. As a junior in 97-98, nasungkit na naman ni Pierce ang MVP in both the preseason NIT and the Big 12 Conference Tournament. He ranks as the 5th leading scorer in Kansas history and 11 on the all-time rebounds list. Pierce was doing great, kaya hindi na nga nito tinapos ang kanyang senior year as a college and entered the 1998 NBA Draft. Kaya nang naganap ang 1998 NBA Draft, Pierce was selected first round 10th overall pick ng Boston Celtics. Pagpasok nga ni Pierce sa koponan ng Celtics, naging katandem nito si Antoine Walker. Together, they became the heart and soul of the Celtics. Mabilis ngang umarangkadang performance ni Pierce dahil na-awardan agad itong Rookie of the Month in February. Pero despite of Pierce's impressive performance as a rookie na nag-average ng 16.5 points per game, 6.4 rebounds per game, at 1.7 steals per game, hindi naging madali ang lahat dahil struggle nga ang Celtics, losing 10 of their next 11 games.
Madaming ang Celtics fans ang dismayado kay Celtics coach Rick Pitino dahil nga sa performance ng kanilang paboritong team. Dahil nga nagtapos lang ang kupunan in 5th place in the Atlantic Division na may 19-31 record. At dahil nga nagkaroon na ng pera si Pierce dahil sa million contract nito sa Celtics, nagkaroon na ito ng nightlife. Kaya in September of 2000, nalagay sa alanganin ng buhay nito. Sinaksak nga ito ng 11 beses sa muka, sa leeg at sa likod. Nangyari nga ang lahat ng ito sa isang bar sa Boston. Ang dahilan, may nakaalitan itong isang lalaki. Nailigtas nga ang buhay ni Pierce dahil naisugad agad ito sa malapit na ospital. Isang buwan bago ang insidente, nakakagulat lang nakapaglaro ulit agad ito. Pierce was in Celtics starting lineup sa pagsisimula ng 2000-2001 NBA season. Lalong nagpakitang galing si Pierce. Nag-average ito ng 25.3 points per game at maiisama ito sa kanyang unang All-Star game. At sa unang pagkakataon, pinangunahan ni Pierce ang Celtics makapasok sa playoffs. At ito nga ang kauna-unahang playoffs ng Celtics after 7 years. At naipasok pa nga sa Eastern Conference Finals. Bagamat bigo sila makapasok sa finals, from 2002 to 2006 kasama nga si Pierce sa All-Star team every season. Pinangunahan nga nitong liga sa puntos in 2002. Pero pagdating ng 2007 off-season, dito na nag-request si Pierce ng trade unless magpapasok ang Celtics ng All-Star player na makakatulong niya. Kaya prior to 2007-08 season, kinuha ng Celtics ang serbisyo ng dalawang NBA All-Star na si Ray Allen at Kevin Garnett. Kombinasyong Pierce, Allen at Garnett, tinawag itong Big 3 sa NBA. Isama mo pa ang superstar point guard na si Rajon Rondo. The Celtics completed the largest single season turnaround in NBA history. Pinangunahan nga ng Big 3 ang Celtics para makamit ang 66 wins in the regular season. Dinumin na nga ng Celtics ang regular season diretso sa playoffs kontra Cleveland Cavaliers. Umiscore si Pierce ng 41 points in Game 7. Pierce racked up in the second most Game 7 points in franchise history. Dahilan para umabante ito para sa Eastern Conference Finals. Against Pistons, tinapos nga din nila ito in Game 6 in the Eastern Conference Finals. On June 5, 2008, ikinasa ang laban ng Celtics kontra Lakers para sa 2008 NBA Finals. Kombinasyon ng depensa ni Kevin Garnett, shooting ni Ray Allen, razzle-dazzle moves ni Rondo, at unbelievable plays ni Pierce, nadala nila ang kupunan sa finals. Sa Game 1 nga ng serye, na-injured si Pierce pagdating ng third quarter. Kinailangan pa nga itong i-wheelchair para bastang court sanhin ng matinding sakit. Pero ang kinagulat nga ng lahat nang muli itong nagbalik sa court makalipas nga ang ilang minuto para muling maglaro, nagpasabog ito ng 15 points sa third quarter para masungkit ang panalo sa score na 9-8 to 88 win. Pinangunahan nga ni Pierce ang Celtics para sa ika-17 championship ng kupunan with a 4-2 standing over the Lakers. Sa seryeng iyon, na-awardan si Pierce ng Finals MVP na nag-average ng 22 points per game. Ito nga ang kauna-unahang kampyonato ni Pierce sa NBA na sinamahan pa ng pagpaparangal ng pinakamagaling na manlalaro sa seryeng iyon at yun ay ang Finals MVP. Matapos ang kampyonatong iyon, gusto uling-ulitin ni Pierce at Celtics ang tagumpay na iyon. Kaya noong 2008-09 season, pinangunahan ito ang kanyang koponan sa scoring. Naisama pa ito sa 2009 NBA All-Star Game. But despite of Pierce's success, natalo ang Celtics sa second round ng 2009 NBA Playoffs. At the 2010 NBA All-Star Game na ginanap sa jam-packed Cowboy Stadium sa Texas, si Pierce ang sumunod sa yapak ni Larry Bird para manalo sa 3-point contest. In Game 3 of the first round kontra Miami Heat in the 2010 NBA Playoffs, tumirada sa Pierce ng 21-foot jumper at the buzzer para talunin ng Miami Heat sa score na 100-98 para bigyan ng Celtics ng 3-0 lead. Wagi nga ang Celtics sa seryeng iyon. Nagtuloy-tuloy nga ang pagpapanalo ng Celtics hanggang sa makaapak muli ang kupunan sa NBA Finals. Ito nga ang pangalawang pagkakataong makaapak muli ang Celtics sa NBA Finals sa Big 3 era. Hinarap nga nilang Lakers na nagmistulang rematch ng noong 2008 NBA Finals. Pero sa kasamang palad, tinapos sila ng Lakers. The Celtics were blown out in Game 6 and lost 13-point second half lead in Game 7, dahilan para matalo sa score na 83-79. On July 2010,
Pierce agreed to a 4-year contract para manatiling maglaro sa Celtics. During a game against Milwaukee Bucks on November 3, 2010, umiskor si Pierce ng kanyang ika-20,000 career points. Ito nga ikatlong player in Celtics history to reach that milestone. Suot ang uniforme ng Celtics. Despite of that, hindi na nga naging magandang takbo ng Celtics dahil nakailang laglag na nga ito sa playoffs. Sunod-sunod na nga ang mga nangyayaring sa koponan dahil noong 2012-13 season, nagkaroon naman ng ACL injury ang kanilang main point guard na si Rondo. On January 27, 2013 kontra Miami, gumawa si Pierce ng kanyang first triple-double of the season with 17 points, 13 rebounds at 10 assists. Inulit nga ni Pierce ang triple-double na ito on February 10, 2013 kontra Nuggets. He recorded 27 points, 14 rebounds at 14 assists, becoming the oldest player to score at least 20 points, 12 rebounds at 12 assists. Pero on June 28, 2013 sa araw ng NBA Draft, nagkasundong Celtics at Brooklyn Nets na i-trade si Pierce at Garnett. Kapalit si Brooklyn's Jason Terry at future first round pick. Buo nga ang loob ni Pierce na mapagkakampiyon niya ang Brooklyn Nets sa mga pinagdaanan nito as a Celtics. In 2013-14 season, Pierce averaged 13.5 points, 4.6 rebounds at 2.4 assists in 28 minutes. Umiscore nga ito ng 1,000 points for the 15th straight season. Naungusan na nga nito si Allen Iverson at Patrick Ewing on NBA's all-time scoring list. On April 11, 2014 kontra Atlanta, Pierce became the 4th active player at ang pang-18 player in NBA history na umiscore ng 25,000 career points. Bagamat bigungang madala ni Pierce ang Nets sa finals, on July 2014, pumirma si Pierce para sa 2 taong paglalaro sa Washington Wizards na nagkakahalagang $11 million. Dito sa Wizards, mangilan-ngilan ngang achievements ang nasungkit ni Pierce. Andyan yung naungusan na nito si Jerry West para sa ika-17 pwesto para sa NBA's scoring list. Naungusan din nito si Reggie Miller for the 16th place para sa NBA's career scoring list. At nalagpasan na din ni Pierce si Jason Kidd for 4th all-time in 3-pointers made. Tinapos nga ni Pierce ang regular season sa Wizards averaging 11.9 points per game. Ito na nga ang pinakamababa sa kanyang karera. On June 27, 2015, Pierce became a free agent. Dahilan para pumirma ito ng 3 taong kontrata sa Los Angeles Clippers na nagkakahalagang $10 million. Dito, unti-unti na kang bumababa ang minutong paglalaro ni Pierce. First time in his career, he began the season as a role player off the bench. On September 26, 2016, in-announce nga ni Pierce na ito ng kanyang huling season. On February 5, 2017 against Boston, pilit kang gusto ng mga Boston fans na makitang muling maglaro ang kanilang mistulang superhero noon. Ang lahat nga ay tinatawag ang pangalan ni Pierce para ipasok sa game na iyon. Kaya 19 seconds left remaining, pinasok itong si Pierce at tumirada agad dito ng 3 na ikinatuwa ng lahat. Ito nga ang unang puntos ni Pierce sa labang iyon. On July 17, 2017, Pierce retired from basketball. 19 years playing in the NBA, hindi nga biro ito. Lalo't isa sa Pierce sa mga Celtics legend na nagbigay ng kampyonato sa koponan. Kaya on February 11, 2018, sinabit ang numero 34 ni Pierce sa taas ng home court ng Celtics sa TD Garden. Na wala nang pwedeng gumamit pa ng numero 34 sa prangkisa ng Celtics. Pierce spent the 15 years of his career with Boston. Dito nga din niya nakuha ang nickname niyang The Truth dahil sa bansag ni Shaquille O'Neal. Dahil nga nakita nitong ito ang totoong sagot sa Celtics. Ito nga ang naging mukha ng Celtics matapos ang Larry Bird era. Ano nga bang katotohanan sa katotohanan? Hindi nga siya ang pinakamabilis, hindi nga siya ang pinaka-agresibo. Pero ito nga ang maasahan mo para manalo. And that's the reason he earned his place in NBA history. The truth and nothing but the truth. Paul Pierce.